So, magandang umaga po, a rainy day, pero praise God at nakarating po tayo sa lugar na to. Na talagang, it is very important na we set aside the day for the Lord, to worship the Lord. Diba, sarap po talaga magpuri sa Panginoon kasi ito yung ating kalakasan. Kapag nag-worship ka, kasi you feel the presence of God, He gives you strength. At yun na po yung kumbaga, tamang-tama ulit ang kanta na ganda. It's all about the grace of God sa bawat isa sa atin. Amen? So, I pray na ang ating mga tenga, ang ating mga kaisipan ay makikinig sa ating salita sa araw po nito. Amen? Bawal matulog, ha? Alam ko malamig, masarap matulog, pero tayo po'y makikinig sa salita ng Diyos. Amen? So, ang ating pong last week po, ang ating message is about grace. So, itutuloy po natin ito. Ito po yung abounding grace ng ating Panginoon sa atin. Kung kaya, ito yung tinuturo sa atin, yung kumbaga yung pinaka-power na binibigay ng Panginoon sa atin. Sabi po sa John 1:17, "For the law was given through Moses, but grace, the unearned, undeserved favor of God, and truth came through Jesus Christ." Grace and truth came through Jesus. Sa Kanya po nang galing. Kaya tayo ay nakakatanggap ng grasya at ang katotohanan. Ano po ba yung katotohanan ng ating Panginoong Jesucristo? Yung salita niya. Yun po yung katotohanan. Sabi nga, in the beginning, in John 1:14, the Word became flesh and made His dwelling among us. Jesus is the truth. Siya po yung katotohanan. Kung kaya ito po yung mapapansin ninyo sa ibang mga churches, hindi na masyado tinuturo about yung how to do right lang, how to do this, gano'n. Pero actually, ang pinaka-foundation na po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Doon po yung kumbaga ang ating pundasyon ng ating pong pagiging Kristiyano. So, sabi nga, you shall know the truth and the truth will set you free. Habang nakikilala mo ang ating Panginoong Jesucristo, doon ka nagkakaroon ng kalayaan. Sa mga kaisipang naipasok, kumbaga mga kaisipang naituro or kaisipang ating mga old sayings, yun. Kung kaya, habang natutunan natin about Jesus, doon tayo napapalaya. Habang inaaral natin yung salita ng Diyos, doon tayo mapapalaya. Kung kaya mapapansin ninyo, ang dami nating verse na nilalagay dyan, dahil yung verse would really, ito po yung pagkakatotohanan na ating pong dapat maintindihan. So, what is grace? Grace is the unmerited favor of God na napa sa atin because of the righteousness that we have through Jesus Christ. Sabi nga, grace and truth came through Jesus. At hindi po mapaghihiwala yun. Ang katotohanan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, what is God doing in the last days? God is restoring the gospel of grace. Kumbaga, kung kaya lalo natin ito naiintindihan, lalo natin nakikilala ang Panginoon, lalo natin natatanggap yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen? Always see yourself in Christ because in Him is the fullness of grace. So, yun na po yung title natin, The Abounding Grace of God. So, in Paul's Gospel, sabi nga po natin last week, di ba, na ang Gospel, ang grace ay na-reveal maigi kay Paul. Kaya nga po tinatawag na si Paul na the disciple grace, parang gano'n. So, sabi nga ni Paul, I'm not ashamed of the gospel because that is the righteousness of God revealed in us. There are two uses of grace according to Paul. So, ito po yung tinuro natin last week. Pero dahil sa mga wala po last week, ay medyo dadaanan lang natin kasi ito yung kumbaga
the maid na pinapaalam sa atin about grace. So ito po yung tinuturo ni Paul, the two uses of grace. Grace and mercy of God for us. Grace and mercy of God for us to be saved. So sabi nga po sa Romans 3:24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So ibig sabihin po, the minute na tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, the grace of God will flow in us. Amen. The minute na nandun, kumbaga you are now qualified to receive the grace, the favor of God. Sabi nga, what is grace? This is the undeserved favor na natatanggap natin. Why? Because we are now righteous in Christ Jesus. Kapag nasa iyo ang Panginoong Jesucristo, the more the grace of God will flow in us. Amen? The more the favor of God na makikita natin sa buhay natin. So, salvation na ang pinakauna natin talagang problema ay ang salvation, di ba? Pero dahil sa grasya ng Panginoon, tayo ay na-save. Kaya tayo ngayon ay born again, may bagong buhay. So katulad po nung kasama ng Panginoon, di ba nung si Jesus ay napako sa krus at meron dalawang magnanakaw na katabi siya. Yung isa pinuputya ang Panginoong Jesucristo at yung isa ang sabi niya kay Jesus, remember me when you come into your kingdom. At anong sagot ng Panginoon? I say to you, today you will be with me in paradise. Ganun lang kasimple. At anong ibig sabihin nun? Wala naman trinabaho yung mama, ay yung magnanakaw, di ba? Ang nasa kanya lang ay kilala niya ang Panginoong Jesucristo. At anong sabi ng Panginoong Jesus sa kanya? Today, you will be with me in paradise. Ibig sabihin, you are saved dahil tinanggap niya ang Panginoong Jesucristo. At yan po ang grasya ng Panginoon sa atin. Na marinig mo yung salita na it will be glad the one to lead you para tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo. And that is grace. So you can't work to earn grace. It is free and undeserved. Next is grace is the power of God working in you for you to change and to be able to do the things of God, that of God. Ito yung kapangyarihang tutulong sa iyo upang ikaw ay magbago at upang ikaw ay magawa mo kung ano ang nais ng Panginoon sa atin. Remember that two uses nga daw po, it is your salvation, leads you for salvation, and the one who leads you para magawa at mangyari ang nais ng Panginoon sa buhay natin. Amen? So sinasabi nila, sabi ng iba na maraming galit. Sabi ko nga last week, merong mga seminar pa nga daw na na-attendan yung isang kasama ko against grace. Yun ang topic. Parang against grace. So sinasabi ko nga dito, sabi kasi nila, grace daw is a license to sin. Pero actually, it is the power of God for us to be able to change. Ito yung tutulong sa atin para magbago. Kasi hindi natin kaya magbago sa sarili natin. Kahit noong araw, kahit anong gusto mong magbago ka na hindi ka na mag-iinit ang ulo, hindi ka na mag-chichismis, hindi ka na magsusugat, hindi mo kaya baguhin yun. Pero, when you receive Jesus and the grace of God, the Spirit of God working in us, binabago ka niya unti-unti. Amen? Nagkakaroon ng change sa atin. Nagkakaroon ng pagbabago. Because that is the power of God, the Spirit of God working in us. Kaya nga po sabi ni Paul in 2 Corinthians 6:12, na napaka-importante na maintindihan natin ng grace. At ang sabi nga, as God's co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. For He says, in the time of my favor, I heard you, and in the day of salvation, I help you. I tell you, now is the time of salvation. Now is the time of God's favor.
Dahil ito yung kumbaga, sabi nga, now is the time. Now is the time para matanggap mo ang binibigay ng Panginoon para sa atin. Para ma-enjoy natin yung ganap ng kalayaan. Hindi lamang spiritually na safe ka na, kung hindi sa lahat ng mga bagay na mga nagpapahirap sa atin. Now is the time para matanggap mo ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? And that is when they allow the grace of God, the favor of God, the mercy of God sa buhay natin, tanggapin. Kumbaga, sabi nga, huwag yung babaliwalain dahil ito yung tutulong sa inyo. The Spirit of God working in you. So sabi nga po in Romans 56:7, for if by the trespass of one, death reigned through the one Adam, much more surely will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one Jesus Christ. Anong sinasabi dito? Nung ang kasalanan nung pumasok dahil kay Adan at dahil nagkasala si Adan, kumalat ang kasalanan at kumalat ang kamatayan at ang sumpa. Pero dahil sa ating Panginoong Jesucristo, pumasok, nung siya'y namatay para sa atin, pumasok ang righteousness and sabi na, the abundance of grace and the free gift of righteousness. Ngayon yung righteousness, naaangkin na natin dahil kay Jesucristo. Amen? Hindi yan, kumbaga, it is the grace of God na ngayon matatanggap na angkin natin ng righteousness dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, the more we know about Jesus Christ, the more natin naiintindihan yung grace na binigay niya sa atin. At ang sabi nga, lahat tayo qualified. Amen? Walang na-disqualified. Amen? Lahat tayo qualified dahil lahat naman dito born again na, di ba? Lahat dito born again na, di ba? Amen? So, we are qualified dahil na kay Jesucristo na tayo. So, ito ang tinatanggal ng kaaway. The enemy wants to take out grace sa atin. Sabi po sa Philippians 2:12, therefore, my dear friends, as you have obeyed not only in my presence, but now much more in my absence, continue to walk. Kasi, ito, kaya bago ko basahin yung verse na yun, sa atin kasi, yung kaaway, nilalagay niya sa isipan natin na kailangan meron kang ginawa para matanggap mo ang grasya ng Panginoon. Kasi, meron tayong verse na nung araw na lagi natin alam. Ito yun. Continue to work out your salvation with fear and trembling. Yan. Kasi sabi, kailangan mo work out mo yung salvation mo para ikaw ay, kumbaga, mabiyayaan. Yun ang pag-iisip natin. Actually, kung tatapusin natin yung verse na yan, kaya nga sinasabi, di ba, meron yung, na huwag ka lang kukuha ng isang verse. Kailangan basahin mo yung buo. At ito po yung karugtong nito in verse 13. Para ganap natin maintindihan ito. Kasi ito din tayo na ating, kumbaga, dito tayo, kumbaga, yun yung mga pag-aralan nung araw pa, charismatic time pa. Work out your salvation with fear and trembling. Pag nagkasa ka lang po, baka mag-rapture na, maiwanan ako. Di ba? Yung gano'n. Baka mamaya, pag-isip ko, wala na yung asawa ko, hindi na-rapture ako, hindi. Di ba? Yun yung mga fear natin nung araw. Pero tignan po niyo ang sabi sa Philippians 2:12-13. Magkasunod yan, ha? Wala, makita niyo, magkasunod yung verse na yan. In Amplified Version. So then, my dear ones, just as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in absence, continue to work out your salvation. Pero ang ibig sabihin niyan, mamaya, babalikan ko yan, with all inspired fear and trembling, for it is God who is effectively at work in you,
will and to work for His good pleasure. May kasunod yan. Hindi lang doon humihinto ng fear and trembling. Pero pagkakalalan na ka natin, just to be, kumbaga fear. Ano nga ba yung fear and trembling? Yung word of salvation. Kasi sinabi dyan, word of salvation, sinasabi dyan, word of salvation. Para kapag meron nagtatanong sa inyo, sabi sa Amplified, that is, cultivate it, bring it to full effect, actively pursue spiritual maturity. Hindi sinasabi dito nawawala yung iyong salvation para maging mature ka. Yun yung sinasabi dito ni Paul. At sinasabi niya, para mag-cultivate mo at full effect, ibig sabihin, lalo mong makamtan ang mga pangako ng Panginoon. Yun yung ibig sabihin ng word of salvation. Hindi yan mawawala ang iyong salvation. Kasi tinanggap mo na yung Panginoon eh. Nasa sayo na siya eh. Next, fear and trembling. Ang sabi ko sa fear and trembling, using serious critical self-evaluation to avoid anything that might offend God or discredit the name of Jesus. So, ibig sabihin dito, dun sa fear and trembling, pag-aralan mo kung ano ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa iyo at sa ginawa niya. Yun yung kumbaga, yun ang aralin mo, hindi ibig sabihin ito na matakot ka na mawala ang salvation mo. Dahil ang sinasabi niya dito, para ganap mong makuha ang binigay ng Panginoon sa iyo, aralin mo ang tungkol sa Panginoon Jesus Cristo. Amen? So, ito yung karugtong nito in verse 13. For it is not your strength, but it is God who is effectively at work in you, both to will and to work, that is strengthening, energizing, and creating in you the longing and the ability to fulfill your purpose for His good pleasure. Ito na yung sinasabi natin kanina. The grace of God, the Spirit of God, working in you para makuha mo at makamtan mo lahat ng pangako ng Panginoon para sa iyo. Amen? At para magkaroon ka at mag-change ka according to what God's plan para sa buhay mo. Amen? So, I hope na naintindihan natin ito at kapag may nagtanong sa inyo nito, maituturo ninyo dito sa ating po verse na to. So, there is grace, the power, the Holy Spirit working in you to be able to do His good pleasure. Ibig sabihin ito, to do His good pleasure, para lalo mong makuha kung ano yung plano ng Panginoon sa iyo. Kung ano yung pinapagawa niya sa iyo. Kasi sa sarili mo, kung minsan, alam mo ito ang gusto ng Panginoon, pero hindi mo alam paano mo gagawin. And the more you know Jesus, the more you allow the Spirit of God working in you, doon ka niya ililid. Doon ka niya ituturo. Aalisin niya yung mga hindi bagay sa iyo. Aalisin niya yung mga nakakahadlang sa buhay mo, yung mga weaknesses mo, dahil dinadala ka niya doon sa pinakamagandang, kumbaga sa di ba, like kapag gumagawa ng clay, di ba, yung vase, para magawa niya, maging perfect yan, napakaganda, minomold yan, para ito ay maging perfect, napakaganda vessel. Amen? So, kung kaya yun nga po, sabi nga natin, even now, maraming mga Kristiyano, pag tinanong mo, sigurado ka pag makakarating sa langit? Depende yan. Di ba? Pansin yan. Minsan tatanungin pa nun siguro, baka, gano'n. Pero actually, we know, once you accept Jesus, you are saved. Amen? So marami, even ako noon, yun yung mga kumbaga, inaano ng
Kasi ito yung gusto ng lagi natin naiisip noon na kapag pinapasok sa ating kaisipan na dapat meron kang gawin upang maging holy, upang makatanggap ka sa Panginoon. Even ako noon, yung condemnation ba na laging sa tingin ko, kaya hindi nakakatanggap kasi may kulang ako. May kulang ako siguro sa ministry, or may kulang siguro ako sa prayer, o kaya may kulang lang ako sa fasting, kasi talagang yan ang pinagsa sa fasting. O, di ba? Yun yung iniisip, kaya hindi ka nakakatanggap. Pero ang sabi, grace is undeserved and unearned favor from God. Amen? Binibigay yan. Binibigay sa iyo ng Panginoon habang naiintindihan mo kung ano ba yung para sa iyo. Kasi kung hindi mo alam yung para sa iyo, hindi mabibigay sa iyo kasi hindi mo alam. Pero kung alam mo kung ano na ang binigay sa iyo ng Panginoon, then hihingin mo at tatanggapin mo kasi binigay na niya yan sa iyo. Amen? So you don't, it will empower you to live in abundance. So the Holy Spirit working in us, empowering us to become a blessing even to others. Amen? Anong ibig sabihin nito? God will bless you para maging blessing ka sa iba. Amen? Makikita. Sabi nga ito ang magiging ilaw para mag-attract sila sa iyo. Kasi kung kunyari kikita na nagdudukha ka o kaya ano ka, paano ka magiging sample? Sabi, ay, ayaw niya, baka mamaya, lalo ko magiging, di ba? Ganon. Pero kung makita nila how God bless you, then the Lord will be glorified. Amen? So, and the more you understand na it is a gift na binigay sa'yo, na you don't deserve it, but it is a gift na binigay sa'yo, lalo mong natatanggap, lalo kang magiging humble sa Panginoon. Kasi alam mo, lahat ng binigay sa'yo nanggaling sa Kanya. Amen? And when you know that, how much God loves you, na hindi ka deserving sa lahat ng blessing na tanggap mo, bakit? Dahil lamang sa grasya ng Panginoon para sa iyo. And the more you accept that, the more mo naintindihan yan, the more ka magiging thankful. Yung hindi ka na proud. Na, kasi yung iba, sinasabi, kaya na-bless siya kasi, ang dami niyang natulungan. O kaya, ang dami niyang nagawa. O kaya, ang daming gano'n. At yung tao yung nagiging self-righteous. Pero ang nais ng Panginoon, maintindihan natin, everything ay nanggaling sa Kanya. It is the grace of God sa atin. At hindi ka matatakot na mawawala yan. Kasi, binigay niya yan sa iyo. Grasya yan eh. So the more you understand that, the more the grace of God can flow in us. At sabi nga po dito, receive in the scripture verse natin, receive the abundance of grace and the gift of righteousness. Abundance. Alam niyo ba yan? Sinasabi dito, abundance. Hindi lang konting grasya. Sobra-sobrang grasya ang ibibigay sa atin ng Panginoon. The more you understand the righteousness na meron ka, the more can flow the abundance of grace sa buhay natin. So sabi nga po sa John 1:16, and His fullness we have all received grace for grace. Ibig sabihin, grace for grace. Ibig sabihin, ano ang ibig sabihin daw ng for? Sa, I think Greek, anti means in place of grace. So when one supply grace, ay naubos, kumbaga, yung sa isang sitwasyon mo, binigyan ka na ng grasya ng Panginoon. After no, meron pang parating. Grace for grace. Kumbaga, in place of grace. Grace upon grace. Upon grace. Dahil, it is because of the fullness of Jesus
Panginoon, walang kakulangan. Amen? Kasi iniisip na, ay, okay, tama na itong blessing na tanggap ko. Hindi. The more He can bless you, when you recognize that everything comes from God, the more the grace of God will flow in you. Amen? So, kaya nga, like yung prostitute, di ba? Yung last week nga nasabi natin, na pinakita ng Panginoon sa kanya ang pagmamahal niya doon sa prostitute, na hindi niya kinondem yung prostitute, kung hindi sinabi, go, na ikaw magbago, kasi naramdaman niya yung pagmamahal. At yun nga yung sinasabi natin, grace upon grace. Kung nagkulang ka dito, grace ng Panginoon ay nandun, hindi ka niya iiwanan. Kahit kung minsan nagkakaroon tayo, kung minsan nag-fail tayo, kung minsan nadalapa tayo, bangon ka lang. Kasi His grace ay lalo niya ipapakita sa iyo ang pagmamahal niya. Amen? Lapit ka lang. Lapit ka lang sa Kanya. And the more mo mararamdaman kung gaano ka kamahal ng Panginoon. So, in 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace abound towards you, that you always having all sufficiency in all things may have abundance for every good work. Napapansin niyo dito, panaya sabi ng abundance. Ang kinin natin natin, abundance in every good work. Okay? Ano ibig sabihin nito? God is able. Ang ganda ng pagka-explain dito ni Joseph Prince. Yung sabi niya, pag tinignan mo nga naman to, yung mga magagaling dyan, mga teacher, English teacher, ano? So dito po, is able. Pag sinabing ganun, future tense, parang mangyayari pa lang. Yun yung mangyayari pa lang na yung grace ay mapapasa atin. Pero, pag tinignan po yan sa verse, yung is, nandyan naman, no? Yung is nakaslant na gano'n means italic. So, pag sinabi italic, it is not in the original form ng Bible. It is not in the original yung is na yan. Kumbaga, wala pa yan nun, nilagyan lang. Kaya italic yan. At, and able in Greek means dunamis, it is like a dynamite and power. So, ibig sabihin, it is in present, active, indicative. It is happening right now. That is the reality. Hindi po ito mangyayari pala. Kasi kung titignan mo, is able. Kala mo, iniisip mo na kapag meron akong nag-pray mo maigi, saka lang maaaring mangyari. Yun ang iniisip. Pero actually, ang ibig sabihin dito sa Greek, nangyayari na. It is ours. The grace of God is in us. The favor of God ay nasa sa atin na. Kaya nga po, it is in present, active, indicative. So, towards you that you're always having all sufficiency. Ibig sabihin, walang kulang. Sa lahat ng mga pangangailangan mo ngayon, sa lahat ng mga pangangailangan mo, whether it's financial, physical, mental, emotional, family, so whatever yung pangangailangan mo, ano sabi nito? God able to do exceedingly abundantly para sa iyo. Kaya nang sagutin. Kumbaga, kaya nang sagutin lahat ng iyong mga pangangailangan. Kasi available na yan. Pinagbayaran na yan ng Panginoon natin. Lahat ng sakit, lahat ng stripes niya sa katawan niya para sa sakit mo. Lahat ng, kumbaga, lahat ng mga worries mo, kinuha na niya dahil sa crown of thorns. So, lahat ng mga sumpa, kinuha na niya. So, ibig sabihin, lahat ng mga pangangailangan mo, nasagot na at available na. Amen? It is, sabi nga, exceedingly having all sufficiency
in all things may have abundance for every good work. So, ibig sabihin, lahat ng pangangailangan mo para makapag-serve. Yan, sabi ni Brother Ricky, may heart siya to serve sa ulangan. Lahat ng mga pangangailangan mo, ibibigay niya para magawa mo ang nais ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Even in your family, lahat ng mga pangangailangan mo, kung paano mo pangalagaan yung mga bata, anak mo, kung paano mo sila mapapasunod, kung paano ka gagaling dito, lahat yun nasagot na ng Panginoon, available na. God is sufficient. God is there is abundance sa ating Panginoon. There is no lack with God. Ang prayer nga na tinuro sa atin ng Panginoon Jesus, di ba yung Our Father, Thy will be done on earth as it is in heaven. Ibig sabihin, kung ano yung nasa langit, mangyari dito sa mundong ito. May sakit ba sa langit? Wala. May kahirapan ba sa langit? Wala. So, kung anong meron doon, mangyari dito sa atin. Kaya nga dahil kingdom kami, yung kingdom ng Panginoon mangyari na dito. Hindi na pag tayo na rapture o kaya na lumipat na. Hindi. Ngayon pa lang, we can enjoy that because of the grace of God sa atin. Amen? When Jesus said nga, it is finished, lahat ay tapos na ng paghihirap mo. Amen? So, pero bakit hindi pa rin natin nakikita? Doon pa nga ako born again, pero hindi natin nakikita. So, sabi po dito, because of lack of faith. So, paano yun? Kasi, tumitingin lang tayo what is in the physical realm. All the blessing of God ay nandun na sa realm ng ating Panginoon, in the spiritual realm. Kaya lang, sa physical, hindi pa lang natin nakikita, pero in reality, nandun na yan. Lahat na yan nakadeposit para sa'yo. Lahat ng mga pangangailangan, nandun na yun. Kaya lang, dahil sa physical, yung kumbaga hindi ka na, kumbaga hindi mo pinapaniwalaan na nangyayari na dahil hindi mo pa nakikita. At ito nga po yung verse doon. In 2 Corinthians 4:18, while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. So, ibig sabihin, mas mataas po ang spiritual kaysa sa physical. So, yung physical, ito ay temporary lang. Mababago yan. Kasi, in the spiritual, ito na ang binigay sa'yo ng Panginoon. Kaya, angkinin mo na. Bigay na yan ng Panginoon. Angkinin mo na. Na-deposit na yan sa'yo. Angkinin mo na. Sabi nga, and that is, we walk by faith. So, there is that provision over you. And another is that wrong believing. Yung kumbaga yung wrong believing, yung hindi mo pa naganap na naiintindihan na ito ay binigay sa'yo. Na ito ay available sa'yo. Akala natin yung faith, the more, kunyari, di ba nung araw, di ba sa charismatic, di ba, yung confess ka lang ng meron kang verse na ano, akala mo, kapag ginaganon mo yun, mababago na yung sitwasyon na yun. Actually, kung alam mo lang, available na yun. You just have to believe at angkinin mo ang promises ng Panginoon sa'yo. And that is faith. You believe in what God told, that what God promised, what is written in the Bible, na it is available at inaangkin mo na. For example, angkinin mo na you are righteous. Dahil ito na ang sinabi ng Panginoon. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Kahit kung minsan nakita mo na nag-init ulo mo,
still I am the righteousness of God in Christ Jesus. Inaangkin ko yan na Lord, natanggap ko na. Amen? Na I am righteous dahil because of you, hindi dahil sa akin. Okay? So, next. Wrong believing. Katulad nga po dun sa prodigal son. Makita natin dun sa prodigal son. Di ba dalawang klase yung prodigal son? Yung eldest at saka yung isa na naglustay. Yung bunso na naglustay. So, yung naglustay, nag-anos na yan, na-anos na yan. Pero nung nalaman niya, dahil alam mo, ang isa dito nag-ano sa akin, alam niya na ang tatay niya, pag bumalik siya, tatanggapin siya. Because he knows, kumbaga, he knows kung ano ang kabaitan ng kanyang ama. If you know how much God loves you, lalapit ka lang sa Kanya at alam mo, ibibigay niya yan sa'yo. Amen? Unlike yung kanyang elder na ang tingin niya sa kanyang ama ay maldito. Ang tingin niya sa ama niya stricto at gusto lang siya pagtrabahuhin. So, basahin natin yan in Luke 15:28-31. The older brother became angry and refused to go in. Kasi nagpa-party sila, tinanggap ng ama yung kanyang anak at pinag-party pa. Binalik sa kanyang posisyon, pinasuotan ng robe, at binihisan at niyakap at gano'n ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. That's why yung isang anak, yung mas matanda, ayaw niyang mag-join sa party. Kasi ito ang sabi niya. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, "Look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when this son of yours was squandered your property with prostitute comes home, you killed the fatted cow for him." At ano ang sabi? Ito yung nag-emote yung matanda. Sabi na, nagtrabaho ako sa'yo. Di ba ganyan? Marami rin Kristyano ganyan na nagtatampo sa Panginoon. Bakit ganun, Lord? Ang dami ko namang nagtrabaho naman ako. Nag-serve naman ako sa'yo. Bakit ganito? Di ba? Meron ganun instance. Parang ganun yung elder. Pero ano sabi ng tatay niya? Ito ang sabi ng tatay niya. "My son," the father said, "you are always with me, and everything I have is yours." Amen? Lahat ng sa akin ay sa'yo. Kailangan mo lang angkinin at tanggapin lahat ng pangangailangan mo dahil available na yan para sa'yo. And you just have to know how much God loves you. Nakilala mo siya na kahit kuminsan meron mga sitwasyon sa buhay mo, alam mo hindi ka niya papabayaan kasi mahal ka niya. Amen? No matter what, na marami kung daanan ka, alam mo, malalagpasan mo yan. Sabi nga, di ba, sa verse na, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered them out of them all. Sa lahat, always, sabi, sa lahat ng mga pinagdadaanan mo, malalagpasan mo yan kasi kasama mo ang Panginoon. Katulad ng sinabi ng Father dito, everything I have is yours. Sa'yo, kumbaga, you are always with me. Hinihintay ko lang hingin mo. Hinihintay ko lang maniwala ka na kaya kong baguhin ang mga sitwasyon sa buhay mo. Kasi kung minsan tayo, we do everything ng natin before we ask the Lord. Tama? Di ba? Pag meron kang sitwasyon, isip ka na, saan ka tatakbo, saan ka magano, di ba? At huli na, yung wala ka nang magawa, saka mo sasabihin, Lord, ano kaya dapat kong gawin? Pero actually, mas maganda, sinabi mo na kay Lord, and let the Lord help you, guide you, kung ano ang dapat mong gawin. Amen? So praise God.
So, everything that I have is yours. Ang sabi ng Panginoon sa atin, surely goodness and mercy shall hunt you down. Hahabulin ka ng mercy at ng goodness ng Panginoon. Kung ano ang pangangailangan mo, hahabulin ka ng Panginoon para sagutin. Kung kailangan mo ng abundance, hahabulin ka ng abundance. Kung kailangan mo ng kagalingan, hahabulin ka ng kagalingan. Kasi yun naman ang pangako niya. Kung kilala mo lang siya, if you know you have that, kumbaga, identity, katulad ng pinag-aralan natin, your identity in Christ, na alam mo na mahal ka niya, na hindi siya yung Diyos na maramot o Diyos na gusto ng pahirapan ka para matuto ka. Di ba meron ganun? Meron tayong noong araw na teaching na gano'n. Kailangan mong dumaan sa ganyang paghihirap kasi para matuto ka. Actually, hindi naman sinabi yun ng Panginoon, di ba? Sinabi niya, I will provide for you. Whatever you desire, you pray and believe, and you shall have it. Amen? So, the more you know kung gaano ka kamahal, and the more you understand that grace na yung undeserved favor ng Panginoon, the more mo siya namamahal. Amen? The more, di ba yung pag may blessing ka, na hindi mo inaakala bigla na lang dumating na blessing. Oh, Mapa, thank you Lord. Di ba, Papa, thank you. Kasi hindi mo inaasahan yun. Yun yung mga undeserved favor. Even yung time na magkaroon ka ng bagong sasakyan, undeserved favor yun, di ba? Yung kumbaga, hindi mo iniisip na gano'n, kasi bigla ka magkakaroon. Then remember, give glory to the Lord. Amen? Magpasalamat ka sa Panginoon. And the more you become faithful in what God has given you, the more He can entrust you with the blessings of God. Dahil ito yung anak ko. Alam niya kung paano, kumbaga, how God can really bless you dahil you know that everything comes from Him. Amen? So, okay. So, the way we look at the Father will affect what we receive from Him. Yun yung sinasabi natin kanina. Kung iniisip mo na ang Ama natin ay maramot, then yun na, hindi mo alam. Pero alam mo na, He is a very generous God. Eh kung yung anak nga niya, binigay niya para sa atin, how much more yung mga pangangailangan natin. Amen? Nung ka pang makasalanan, kumbaga ikaw ay enemy of God nung time na yun, pero binigay niya ang kanyang anak, how much more ngayon, anak ka na niya. Amen? And is it possible that you can receive? Sabi nga po dito, yung ginawa ng Panginoon nang nagpakain siya ng 5,000 katao, pag nga sinabi, ano lang yun, ang mga lalaki lang, hindi pa counted yung mga bata, katulad sa atin, mga bata, ang daming bata, at saka mga babae. So, sabi nila, around 15,000. Ganun din karaming pinakain ng Panginoon. I-feed nga po yung almost mga 15,000 yun. So, sabi dito, ito ang sabi ni Andrew. In John 6:8-9, one of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, "There is a lad here that 5 barley loaves and 2 small fish, but what are they among so many?" Ano pong sinasabi dito? Yun ang sinabi niya sa Panginoon. Tatlong, ang meron lang dito ay 2 isda at 5 barley. Sa dami ng mga tao, ano yan sabi ka? What are they among so many? Parang tayo, kung minsan nagugulamahan na tayo sa laki ng problema natin na iniisip natin hindi kaya ng Panginoon. Pero ayon sabi din, sabi ang ginawa ng Panginoon,
there is no scarcity to God. Sabi nga ni John 6:11, ang ginawa ng Panginoon, kahit yun ang sinabi ni Andrew, kinuha niya yung 2 tinapay, 5 tinapay, 2 isda. At nagkaroon, after noon, kumain sila. Ang dami kumain. Until they are full, hindi lang unti-unti. Hindi lang pira-piraso, na unti lang ang full. Ibig sabihin, marami silang kinain. Nag-enjoy sila talaga, parang unli. Nag-unli talaga sila ng tinapay at saka ng fish. At may sobra, 12 baskets full of leftover. Ibig sabihin, sobra-sobra ang ginawa ng Panginoon. Saan lang nanggaling? 5 isda at tinapay at 2 isda. At alam mo ang ibig sabihin nito sa atin. Kung sa tingin mo, napakalaki na ng problema mo, ang Panginoon natin, napakalaki ng Diyos na kaya niyang solve ang problema. There is no lack sa ating Panginoon. He can always provide for us. If you are suffering, yung may sakit ka, God can heal you. Dahil pinagbayaran na niya yan para sa atin. Amen? You just need to believe and know how God loves you. Amen? That power, last na po, ito na, in Ephesians 3:20, not unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power. Ano nga po ba yung power? Dunamis. Dynamite. That worketh, anong ibig sabihin nun? Energyo in us. Energy in us. Ano pong sinasabi dito? The power of God is working in us. It is like a dynamite waiting for you to receive and accept and to believe and to accept. Sabi dito, it is a dynamite. Hinihintay niya ang bawat isa sa atin. Ma-enjoy mo kung ano ang binibigay niya para sa iyo. Amen? At yun ang sinasabi ng Panginoon. Wait and see how God will move in our lives. Sabi dito, exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. Ibig sabihin, hindi mo pa na, kumbaga sa mga, di ba, bawat isa sa atin may dreams tayo. Sabi dito, higit-higit pa doon sa mga inihiling mo. Higit-higit pa doon sa mga naiisip mo ang kaya kong ibigay para sa iyo. Amen? So God will provide for each one of us. We just believe in the love of God and the power of God working in us because we are now the righteousness of God in Christ Jesus. Amen? So praise God. Amen. So, tayo po ay dumako sa ating pong komunyon. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink in remembrance of me." And as we take the wine, let us remember the blood of Jesus that poured out, that cleanses us and washes us. We thank you for the blood of God that gives us victory over me. Thank you, Lord, in Jesus' name. Let's now take the wine. Thank you, Lord. We praise you, Lord God. Oh God, Lord, we thank you, oh God, for your words and in your promises, oh God. And I know, oh God, that there is a great abundance sa iyong mga anak, Lord God. Fullness, restoration, oh Lord God, sa bawat isa, sa bawat pamilya. And I claim, oh God, declare, oh Lord God, the blood covering upon each one of them, oh God, sa buong pamilya, Panginoon, that Lord, I declare, oh God, fullness, restoration, oh God,
And Lord God, your grace rules sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen.